Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa budget ng Commission on Human Rights o CHR para sa susunod na taon, lumabas na 1 milyong piso ang proposal para sa confidential fund ng ahensya. Sa palagay ni Senator Raffy Tulfo ay kulang ito. Marami mga agency dyan that don't deserve confidential fund. Talaga, from my point of view. Pero sila kailangan, Mr. Chair, kasi dun sa case build-up nila, siyempre kailangan nila ng intel, di ba? Tungkol dun sa mga abusadong pinapailan nilang case. Dagdag ni Tulfo, kailangan ng CHR ng confidential funds lalo na't may mga iniimbestigahan itong mga kaso ng pang-aabuso ng mga kawani ng gobyerno. Sumang-ayon naman dito si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa CHR, nabigyan sila ng mas malaking confidential fund noong 2018 at 2019, pero kalaunan ay nabawasan na ito. Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyon. Pinagsabihan rin ni Tulfo ang CHR na dapat raw mas tutukan ng ahensya ang mga biktima kaysa ang mga kriminal na maaaring naabuso ng mga pulis. Doon sa mga suspect na binubugong na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba? Para magkaroon division of labor. Mahigit 1.9 billion pesos ang hinihinging budget sana ng CHR, pero halos kalahati o nasa 976 million lang ang inaprubahan ng Budget Department. Nasa 44% ang binawa sa allocation para sa personal services, kaya't umaapela ang komisyon dahil kailangan daw ng ahensya ng karagdagang investigador at abogado. Isa pang pakiusap ng ahensya, taasan din ang budget para sa maintenance and other operating expenses gaya ng transportation at communication allowance. Our investigators have to reach far-flung areas and we rely on fuel as well as communication allowance to increase the accessibility of the CHR, especially in remote areas. Ayon sa CHR, nasa 98 to 100% rin ang disbursement o paggamit ng ahensya ng budget sa mga nakaraang taon. Inusisa naman ni Senator Joel Villanueva ang mga nagagawa ng CHR para tulungan ang mga persons deprived of liberty o PDL. Sabi ng CHR, iniikutan o binibisita nito ang mga piitan gaya ng district at city jail at pati na rin ang National Penitentiary. 26 million lang yung allocation to conduct regular jail visitations. Kala ko kanina lahat tayo naniniwalang isa sa mga most vulnerable sector yung nandyan. Samantala, tinanong rin ng mga senador kung ano ang nagagawa ng CHR para mabawasan ang pagsisikip sa mga piitan. How many of the jails are congested? Lahat po halos. Our congestion rate is at least 300 to 400% po. Buti lang, di ako nakulong dun. Biro naman ng mga senador kung dinalaw daw ba ng CHR si Estrada nung ito ay nakakulong. Kasalukuyang nakalaya si Estrada mula sa detention sa PNP Custodial Center habang pending ang mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng pork barrel cases. Siniguro naman ng CHR na marami itong natutulungan sa jail decongestion program, partikular yung mga bilanggo na maaari ng bigyan ng parole o pardon. Sinuspinde muna ang budget hearing ng CHR dahil marami pa raw tanong at paglilinaw ang ibang senador. AC Nichols, CNN Philippines.